Alright mga kapatid, PCG idineploy ang BRP Cape San Agustin. Ito yung napaulat na inaabangan o binabantayan ng China Coast Guard na malapit sa Manila Bay. No? Ito yung idineploy ng PCG o ipinadala ng PCG para itaboy ang isang barko ng China Coast Guard malapit daw sa Zambales. Mga tol, ang sabi rito sa report, yan kung makikita ninyo, BRP Cape San Agustin ipinadala para itaboy ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa Zambales. Sabing ganon mga tolo. Alamin natin ang buong detalye pero bago natin to simulan, syempre wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell kung ikaw ay isang Pilipino na concern at nagmamahal mga kapatid sa ating soberanya. At ikaw ay hindi isang pro-China mga tol, no? Samahan ninyo ko, talakayin natin itong ulat na to, itong balitang to. Pag-usapan natin, pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at opinion sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cape San Agustin para itaboy ang isang barko ng China Coast Guard sa bahagi po ng Zambales. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Okay, sa bahagi ng Zambales. Warship na ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China ang humabol sa barko ng PCG sa Scarborough Shoal bago ito nauwi sa pagbangga sa barko ng China Coast Guard. Diba? Ano na sila mga tol? Nag-level up na sila. Kung dati militia vessel Coast Guard ang ginagamit nila para sa ating mga barko, ngayon mga tol umeepal na yung kanilang warship. Diba? Yan yung inaabangan nating sasabihin kukundinahin nung isang magiting na senator natin mga tol eh. Kasi kung naaalala ninyo dati, no, Coast Guard natin at saka Coast Guard ng China tapos may lumilipad na American Air Force o US Air Force mga tol, nagagalit siya kasi Coast Guard lang daw yun eh. Pulis karagatan nga lang daw yun eh. Bakit natin tinatapatan ng Air Force o bakit natin tinatapatan ng sundalo? Hindi daw ba nakakaano tayo nun? One step ahead? Diba? Kasi mga pulis karagatan lang daw to eh. Diba? Nagagalit siya dati. Kung naaalala ninyo mga tol, isang magiting na senador yun. Concern na concern siya sa kalagayan ng Coast Guard ng China eh. Pero ngayon mga kapatid, dito na nangyayari sa Pilipinas. Coast Guard natin, diba? Hinahabol ng warship ng China. Ewan ko bakit wala siyang kibo dyan mga tol. Siya rin yung kaparehong senador, siya rin yung mismong senador na nagsasabing dapat daw maging proud tayo at meron tayong dugong Chino. Wow, no? Tuloy na natin. Huwag na natin pangalanan yung mabuting senador na yun mga tol. Ilang araw matapos nito, jet fighter naman ng China ang umaligid sa Cessna Caravan ng PCG sa gitna ng MDA flight. Cessna Caravan versus fighter jet, di ba? Hindi ba one step ahead ng China yan? 2 step, 3 steps, 4 steps ahead? Sobra-sobra na nga eh. Sa kabila ng mga insidenteng ito, igigiit pa rin ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa paraang hindi ang bansa ang magsisimula ng gulo. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi pa panahon para manguna ang Armed Forces of the Philippines sa... Yan. Sana maintindihan nito nung iba nating mga kaibigan, ibang mga kababayan natin, hindi sila mga pro-China. Okay, hindi sila mga pro-China pero hindi rin naman sila mga pro-government. Hindi rin naman sila mga pro-AFP. Kasi ang gusto nilang mangyari mga tol, etong ating Coast Guard, etong ating AFP, bombahin na, tirahin na, pagbabarilin na itong mga China Coast Guard. Which is hindi yun gawain ng matalinong tao, yun ay gawain ng isang hangal. Yun ay gawain ng isang hunghang. Mga tol, biruin mo napakaliit nating bansa, aawayin natin ng isang dambuhalang bansa. Ano tayo? Nagpapakamatay. Diba? Sabi nga gano'n, NSA, hindi pa panahon para manguna ang AFP sa pagbabanta sa Baho de Masinloc. Wala pa tayong sobrang lakas na puwersa. Yan ang lagi nating tatandaan. Sa ngayon, eto lang muna talaga tayo eh. Diba? Hindi natin pwedeng isisi sa gobyerno natin ngayon. Bakit? Kasi hindi naman isang magic mga tol ang pagpapalakas ng puwersa. Pag umorder ka ng isang jet fighter, hindi naman mamaya-maya i-deliver na yun eh. Inaabot ng 6 na taon nga minsan eh. Diba? Dapat yan sinimulan noon pa. Panahon pa nung mga naunang presidente natin. Dapat hindi tayo tumigil sa pagpapalakas. Yun ang may problema doon. Sa mga operasyon sa Baho de Masinloc at mananatili pa rin itong law enforcement na mandato ng PCG at BIFAR.
Umaasa rin si Anyo na hindi natataas pa ang tensyon at prioridad pa rin sa pagresolba sa mga gusot sa karagatan ang diplomasya. Well, yun ang sinasabi niya. Sa atin yun. Pero hindi yun ang tugon ng China sa atin, mga tol. Hindi diplomasya ang lengguwahe ng China. Dapat matagal na nating alam yan. Dapat matagal na rin nilang basa yun. Hindi diplomasya ang lengguwahe ng China. Sa atin lang yan, no? Sa atin lang yung diplomasya na yun. Kaya kailangan hindi talaga tayo titigil sa pag-modernize, sa pagpapalakas ng ating puwersa, at sa pagkuha pa o sa paghahagilap pa ng mga bansa na magiging kaalyado natin, mga tol, para magkaroon tayo ng mas matibay na deterrence. Diba? Hindi diplomasya kasi, mga tol, yung lengguwahe nila. Ang lengguwahe ng China, iba doon sa mismong ginagawa nila. Syempre, anong paniniwalaan natin? Yung sinasabi nila o yung ginikilos nila? Diba? Hindi tayo pwedeng, tama ang China, magkasundo ang Pilipinas sa China. Hindi, paano tayo magkakasundo? International law nga ayaw nilang irespeto eh. Diba, karapatan nga ng Pilipinas dito sa karagatan, ayaw nilang igalang eh. Paano tayo magkakasundo niyan? Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs na walang pananagutan ang Pilipinas sa naging banggaan ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Diba? Wala silang sense of accountability, mga tol. Lahat gusto nilang ipasa sa iba kasi nga ang turing nila sa sarili nila perfect. No, perfect. Yun ang turing nila, professional, yung kanilang mga crew, lahat, mga tol, magagaling. O ngayon, sumablay. Diba? Matagal na silang winawarningan eh. Iwasan nyo na yung inyong mga dangerous maneuvers. Kasi pwedeng ikapahamak yan ng mga tao. Pwede yung kung hindi man sa kanila, sa atin, pwedeng may masawi. O di ba ayaw nilang makinig? O ayan, nangyari sa kanila. Natikman nila, mga tol, yung sariling gamot nila. O yan, ang nangyari. O ngayon, hindi pa rin nila matanggap. Hindi namin kasalanan yan. Kasalanan nyo yan. Kasalanan ng Pilipinas yan. Bayaran nyo kami, mga tol. Hindi nila matanggap, mga tol, yung pagkakamali nila. Ipinaalala rin ng DFA na ang China ang dapat na magbayad sa mga naging pinsala sa ating kagamitan noong June 17, 2024 incident sa Ayungin Shoal, pati na ang pagbalik sa mga armas na illegal na kinuha. Daming kasalanan ng CCP sa Pilipinas. Ipinadala naman ng BRP Cape San Agustin ng PCG para bantayan at itaboy ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3306. Huli itong namataan 58 nautical miles mula sa Capones Point, Zambales. So ito yung nag-aabang, no? Ito yung namataan malapit doon sa Manila Bay. So mas malapit siya sa Zambales, mga tol, kesa sa Manila Bay. Kasi kung titignan nga natin yung mapa, meron pang papasok na maliit na daan bago ka makalapit doon sa may Manila Bay. So mas malapit siya sa Zambales at pinadala yung BRP Cape San Agustin para itaboy ito, itong barko na to. Na sinabi nga sa report ni Ray Powell, nagpatay na daw to ng AIS ba yun? Nagpatay na yan ng kaya hindi na siya matrack kung nasa na siya. At nakitang huminto na rin, mga tol, yung BRP Cape San Agustin. For so many months since January, the China Coast Guard are also being deployed not just in Bajo de Masinloc, starting this year. They're also trying to normalize their presence off the coast of Zambales and even Pangasinan. And I think even in Ilocos. Diba? Coast of Zambales, Pangasinan, and even in Ilocos. Kaya nga dapat yung China Coast Guard palitan na nila eh. Philippine Coast Guard na yun eh. Kasi coastal area na natin ang binabantayan nila eh. So that is the reason why we are constantly deploying Coast Guard vessel to make sure that the China Coast Guard will never normalize such deployment in other coastal provinces. 4 na barko ng China Coast Guard ang nasa bisinidad ngayon ng Bajo de Masinloc habang na-monitor din ng isang Chinese research vessel na Xiangyang Hongten. Sabi ng isang security analyst, inaasahan na patuloy pa rin ang illegal na pananatili ng mga barko ng China at posibleng mas maging agresibo pa ang mga ito. Oo, tuloy-tuloy na yan, mga tol. Sobrang napahiya sila ng matindi. Babawi yan. Dahil nga napahiya sila nung nakaraan. Ayan, di ba? Kakasabi ko lang eh. Sa clash ng dalawang barko nila, particularly warship and Coast Guard vessel, naturally, really need to show to the world na malakas pa rin sila. Oo, yun ang gusto nila. Siguro ang gustong mangyari nitong mga to, makabawi sila. Isang barko naman natin ang UUP-in nila, mga tol.
Diba? Babawi yan, kaya mag-ingat yung mga Coast Guard natin na pag-iinitan kayo nitong mga to. Pabalik naman na ng mainland China ang nagbanggaang China Coast Guard vessel at PLA Navy warship. These vessels are not proceeding to those reclaimed islands ng China na usually ginagamit nila for logistical run. These two vessels are directly proceeding to mainland China. It is Uwi na kayo, no? Pahiya yun mga tol. No? Oh, maayos kayong umalis bumalik kayong Yupe. Anong nangyari sa inyo? Nagkauntugan kami. sailing on its own. It is escorted by China Coast Guard vessel and also some Chinese maritime militia. Samantala, na-recover ng isang mayang isda sa baybayin ng Sitio Gunting, Barangay Bonbon sa Look, Occidental Mindoro ang isang debris ng Chinese rocket na may marking na Long March 7A. May haba itong 14 na talampakan at lapad na 10 talampakan. I-turn over na ito sa PCG para sa maayos na kustodiya. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, kung napanood ninyo, yung nagpakawala ng rocket ng China. Sabi ko nga, di ba, delikado yung mga debris nun kasi minsan bumabagsak isang buong tricycle. Eto mga tol, malaki pa sa tricycle to. Parang kasing laki nga ng sasakyan to, di ba? Delikado yan mga tol. Buti na lang sa dagat bumabagsak, di ba? Kaya nga dapat magbibigay ng warning ang China, magbigay sila ng abiso o magpapalipad kami ng ng rocket, magsialisan muna, wala munang papalaot. Pag may pumalaot, di na namin kasalanan yan. Pag nabagsakan kayo, imagine mo mga tol, bagsakan ka yan. Diba? Talagang goodbye to the world ka na. Patrick De Jesus. Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabit? Ano ang inyong magiging opinion o opinion ninyo at komento sa mga balita na ating natunghayan, napanood ngayong araw na to mga tol? No, pwede kayong magbigay ng sarili ninyong comment, ng sarili ninyong reaksyon dito sa comment section sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.